Atensyon mga kababayan! Kung may senior citizen sa pamilya mo, or senior ka na mismo, hindi mo gustong may-miss ang balitang to. Dahil ngayong araw, finally confirmed na nga ba ang 60,000 piso Christmas bonus para sa mga senior citizens ngayong Pasko. Imagine this, Pasko 2025, nagbukas ka ng balota o announcement mula sa LGU, at boom, isang napakalaking 60,000 piso cash gift ang nakapangalan sa iyo o sa mahal mong lolo't lola. Hindi ito simpleng ayuda lang, ito ay maaaring pinakamalaking Christmas benefit na ipapamahagi sa seniors sa buong kasaysayan ng bansa. Pero teka, totoo ba ito? Sino ang makakakuha? Saan galing ang pondo? At kailan ito ipapamahagi? Dito sa video na to, ilalantad natin ang buong kwento. Saan unang lumabas ang balita? Ano ang confirmed at ano ang hindi pa? Bakit pinag-uusapan ito sa buong social media? At ang pinaka-importante, ano ang dapat gawin ng mga seniors para hindi ma-miss ang benefit na to kung sakaling tuloy-tuloy nga ito ngayong Pasko? Pero tandaan, mga kaibigan, maraming fake news ngayong holiday season. Kaya sa video na to, iisa-isahin natin ang tunay na impormasyon na dapat mong malaman para hindi ka malinlang at para handa ka kung sakaling ay announce na ang final details. Kung gusto mong maging unang makaalam ng malinaw, legit, at kumpletong updates, panuorin mo to hanggang dulo. Pero bago tayo magsimula, isang mabilis na pakiusap, paki-like muna ang video para mas marami pang seniors ang maabot ng importanteng impormasyong to. Ngayon mga kaibigan, simulan na natin ang pinaka-importanteng usapan ngayong Pasko, dahil ang tanong ng bayan ay iisa, totoo ba talaga ang sinasabing 60,000 piso Christmas bonus para sa mga senior citizens? At kung totoo man, paano ito ibabahagi, kanino manggagaling ang pondo, at bakit ngayon lang ito pinag-uusapan? Pag-usapan natin ang buong kwento kung paano nagsimula ang balitang ito. Noong mga nakaraang linggo, kumalat ang isang social media post na nagsasabing ilang LGUs daw sa Pilipinas ay naglalatag ng plano para magbigay ng malalaking year-end financial assistance para sa kanilang mga nakatatanda. Una, maliit lang ang atensyon. Pero paglipas ng ilang araw, nagsimula ng mag-trending sa Facebook, TikTok, at YouTube ang iba't ibang creators na nag-cover ng parehong topic. Yung iba mapagkakatiwalaan, yung iba, medyo duda. At doon na nagsimula ang tanong, totoo ba talaga? O isa lang itong magandang pangarap na napalaki ng internet? Pero ito ang nakakagulat. Habang mas dami ang mga nagtataka, mas dami rin ang reports mula sa viewers, mga totoong tao sa iba't ibang syudad at probinsya, na nagsasabing may naririnig na silang proposal na malaking bonus para sa seniors ngayong Pasko. Hindi eksaktong 60,000 piso sa lahat ng lugar, pero may mga LGU na gumagawa ng sariling enhanced programs. May ilan pang ang nag-share ng screenshot ng memo drafts na hindi pa raw final pero may malaking dagdag ayuda para sa final quarter. Kaya ngayon, ito ang pinaka-importanteng kailangan mong malaman, ang balitang ito ay hindi basta haka-haka. Hindi rin ito 100% confirmed nationwide. Pero may mga aktwal na lugar sa bansa na gumagalaw na para magbigay ng mas malaki, mas makabuluhan, at mas espesyal na Christmas financial support para sa mga senior citizens. Pero bago tayo umabot sa kung sino ang makakakuha at gaano talaga kalaki ang inaasahang bonus, balikan muna natin ang reality sa ating mga lolo at lola. Alam natin na sa Pilipinas, ang average senior citizen allowance o benefits ay kadalasang hindi sapat. Maraming seniors ang nakadepende sa maliit na monthly pension, kung meron man. Yung iba, wala talagang natatanggap at nakaasa lang sa pamilya. At ngayong tumataas ang presyo ng pagkain, gamot, at utilities, mas ramdam nila ang bigat. Kaya ngayong kumakalat ang balita na posibleng magkaroon ng special one-time Christmas financial assistance, natural lang na maraming Pilipino ang umasa ng may kaunting takot na baka fake news lang, pero umaasang sana, this year, may magandang regalo ang gobyerno o ang LGU para sa kanila. Ngayon dito papasok ang importante, saan nga ba nanggagaling ang number na 60,000 piso? Bakit hindi 5,000 piso? Bakit hindi 10,000 piso? Bakit biglang 60,000 piso? Ito ang eksplanasyon na dapat maintindihan ng lahat. Unang-una, may ilang LGUs sa Pilipinas na kilala sa pagbibigay ng napakalalaking incentives sa kanilang senior citizens tuwing special seasons.
Meron ng lugar sa Luzon na nagbibigay ng 10,000 piso sa mga nagdiriwang ng kanilang birthday. May ilang cities na nagbibigay ng 20,000 piso hanggang 30,000 piso para sa mga senior na umaabot sa 100 years old. At may mga probinsya ring nagdo-double assistance tuwing Christmas season. Pero ang pinaka-interesting ay ito, may ilang LGUs na naka-allocate talaga ng special annual budget para sa seniors, at dahil may surplus ang kanilang funds ngayong taon, may mga proposal na isang malaking consolidated Christmas incentive ang ibibigay. Depende sa lugar, pwede itong umabot ng 25,000 piso, 30,000 piso, 40,000 piso, at oo, may mga proposal na halos 60,000 piso ang equivalent kung ay co-combine lahat ng quarterly senior allowances plus Christmas incentives. So to be absolutely clear, hindi nationwide. Hindi universal para sa buong Pilipinas. Pero may totoong LGUs na nag-uusap, nagpaplano, at may public documents na naglalaman ng proposals na malaki ang Christmas support para sa seniors. Ngayon, ang sunod na tanong, paano mo malalaman kung kasama ang lugar mo? Simple lang pero importante, kailangan mong intindihin kung paano gumagana ang local budgeting. Kapag ang isang city o municipality ay may malakas na local revenue, ibig sabihin maganda ang income, mataas ang taxes collected, o may malaking savings, mas malaki ang chance na may kaya silang magbigay ng extraordinary incentives. Maraming mayors ang gustong ipakita na priority nila ang seniors. Kaya kung may malakas na local budget ang lugar mo, may posibilidad na may special program ngayong Pasko. Ang problema, karamihan ng tao ay umaasa sa national news. Pero hindi ganun gumagana ang senior benefits. Local government ang nagdi-decide. Hindi palaging national level ang nagbibigay. Kaya kung gusto mong malaman kung kasama ka, ang dapat mong bantayan ay ang announcements ng iyong barangay, city hall, o Office of the Senior Citizens Affairs, OSCA. Doon magmumula ang pinaka-legit na updates. At ngayong papalapit na ang Pasko, mas totoo ang posibilidad na big announcements will happen any day dahil kailangan ma-finalize ang year-end funds bago mag-December cutoff. Yung ibang lugar, early December nag-a-announce. Yung iba, mid-December. Yung iba naman, August pa lang may nakaschedule na distribution. Ngayon dumako naman tayo sa isa pang tanong na pinakamaraming gustong malaman. Kailan ang actual release kung sakaling ma-confirm nga ang malaking bonus? Base sa pattern ng mga taon-taon na senior support programs, kadalasan may dalawang major distributions ang LGU bago magpasko. Una, late November o first week ng December. Pangalawa, third week of December, kasi dito pumapasok ang Christmas funds, year-end incentives, at leftover appropriations na kailangan ng i-release bago ang fiscal year reset. Kaya kung ngayon ka nanunood, meaning malapit na ang official announcements. Kaya importanteng manatili kang updated dahil mabilis ang takbo ng mga ganitong info. Pwedeng today walang balita, tapos bukas may memo na agad. Pero sandali, pag-usapan natin ang pinaka-critical na tanong. Pwede bang talagang umabot ng 60,000 piso ang Christmas bonus? Realistic ba ito? Ang sagot, yes, pero depende. Hindi sa lahat, hindi nationwide. Pero sa mga lugar na may malakas na budget at may special allocation para sa seniors, posibleng mangyari ito lalo na kung mag-co-combine sila ng iba't ibang programs. Halimbawa, quarter releases, supplemental allowance, at Christmas incentive. Kapag pinaghalo yan, doon nagmumukhang malaking halaga. Pero ang kailangan nating bantayan ay kung paano ito ay announce. Kasi kung hindi malinaw ang wording, madaling magkalat ng maling impormasyon. Yung ibang lugar may 60,000 piso senior budget, pero hindi ibig sabihin bawat senior ay makakakuha ng 60,000 piso, minsan ang ibig sabihin ay 60,000 piso ang total program fund, hindi per person. Kaya importante na hindi tayo nag-a-assume nang wala pang official breakdown. Kaya etong dalawang bagay ang mahalagang bantayan. Una, per person ba ang sinabi? Pangalawa, per LGU ba ang announcement o nationwide? Hanggang ngayon, walang nationwide announcement na magbibigay ng 60,000 piso sa lahat. Pero may mga LGU na magbibigay ng malaki-laking bonus. Kaya fair ang tanong, bakit ang daming tao ang naniniwala na national program ito? Simple, kasi taon-taon, may mga national benefits talaga ang seniors, pero hindi cash. Usually discounts, priority programs,
expanded coverage sa health, etc. Kaya ang mga tao, pag may lumabas na balita tungkol sa government support for seniors, mabilis itong nagiging nationwide speculation. Pero para malinawan tayo, ang usaping 60,000 piso Christmas bonus ay nanggaling sa mga LGU-level proposals, hindi sa national government announcements. Ngayon, ano ang dapat gawin ng mga seniors para hindi ma-miss ang announcement kung sakaling ma-confirm na? Ito ang pinakamahalagang part ng video na to. Una, makipag-coordinate sa OSCA. Sila ang pinaka-legitimate na source ng info tungkol sa local benefits. Kung may paparating na financial distribution, sila ang unang makakaalam, minsan mas nauna pa kaysa sa City Mayor's Office. Pangalawa, bantayan ang inyong barangay Facebook page o official city website. Kadalasan, doon unang lumalabas ang advisory.